Nanginginig ang kamay ni Dr. Amara habang nakatitig sa dugo ang babaeng nasa operating table, ang babaeng sumira sa kanyang pamilya. Sa kabilang linya, naririnig niya ang pagmamakaawa ng asawa niyang si Silang, hindi para sa kanya, kundi para iligtas ang buhay ng kabit nito. Hawak ni Amara ang scalpel na pwedeng tumapos sa lahat, habang ang sarili niyang puso ay parang pinipira-piraso ng katotohanan. Sa oras na ito, pipiliin ba niya ang sinumpaang tungkulin o ang hustisya para sa sariling damdamin? Kaya mo bang sagipin ang buhay ng taong pumatay sa iyong puso? Ang tanging maririnig sa loob ng operating room bilang tatlo ng St. Hiraya Medical Center ay ang ritmikong tunog ng heart monitor, ang mahinang lagaslas ng bentilador, at ang kalmadong boses ni Dr. Amara Diwata. Scalpel. Isang kamay na may suot na surgical glove ang nag-abot sa kanya ng hinihiling niyang instrumento. Sa ilalim ng matinding liwanag ng ilaw, ang bawat galaw ng kanyang mga daliri ay kalkulado, tiyak, at puno ng kasanayan. Isang bukas na dibdib ang nasa harap niya, isang pusong tumitibok ng mahina, nagmamakaawa para sa isa pang pagkakataong mabuhay. Ito ang mundo ni Amara, isang mundong kontrolado niya, kung saan ang bawat desisyon ay may kakayahang magbigay ng pag-asa. Sa gitna ng kanyang konsentrasyon, isang nurse ang marahang pumasok sa silid, isang bagay na hindi dapat mangyari sa gitna ng isang major operation. Doktora Amara, mahinang tawag nito, puno ng pag-aalangan. Hindi inalis ni Amara ang kanyang tingin sa pasyente. "What is it?" tanong niya. Ang boses ay may matatag, ngunit may bahid ng iritasyon. "Telepono po. Urgent daw po. Si Mr. De Gallo po." Sa pagkarinig ng pangalan ng kanyang asawa, isang kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni Amara. Hindi tumatawag si Silang sa oras ng kanyang operasyon. Alam na alam nito ang mga patakaran. May masamang nangyari. "Sabihin mo, tumawag na lang ulit. I'm in the middle of a bypass," sagot niya. "Sinabi ko na po, doktora. Pero nagpipilit po siya. Buhay at kamatayan daw po ang nakasalalay. Buhay at kamatayan." Parang may pumitik sa loob ni Amara. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin mula sa pasyente at ibinigay ang pansamantalang kontrol sa kanyang assistant surgeon. Tinanggal niya ang isang piraso ng kanyang guwantes at kinuha ang teleponong naka-loudspeaker. "Silang, what is this? Alam mong hindi ako pwedeng—" "Amara, thank God." Ang boses ni Silang sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Isang bagay na matagal nang hindi naririnig ni Amara mula rito. "Nasa ER ako ng St. Hiraya. Kailangan ka rito now." "Ano ang nangyari? Naaksidente ka ba?" Isang sandali ng katahimikan ang sumunod bago nagsalita si Silang, ang boses ay basag. "Hindi ako. Si Marikit. Dinudugo siya, Amara. Mawawala ang bata. Mawawala ang anak natin." Parang may bumibiyak sa loob ng kanyang dibdib. Isang salita, natin. Paulit-ulit itong umalingaw-ngaw sa isip niya. Bawat isa ay parang isang matulis na bubog na tumutusok sa kanyang puso. Marikit. Ang pangalang iyon, ang babaeng sumira sa kanilang pagsasama. "Amara, please, ikaw lang ang makakaligtas sa kanya, sa anak ko." Pagmamakaawa ni Silang. Naramdaman ni Amara ang pagtingin ng lahat ng nasa operating room. Ang kaninang ritmikong tunog ng heart monitor ay parang naging isang nakabibinging ingay. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang nanginginig niyang mga kamay. "Stabilize mo ang pasyente," utos niya sa kanyang assistant. "I'm out." Walang lingon-likod siyang lumabas ng OR. Mabilis niyang hinubad ang kanyang surgical gown habang tumatakbo sa mahabang pasilyo ng ospital. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Ang isip niya ay naglalakbay pabalik sa loob ng 5 taon nilang pagsasama ni Silang. 5 taong puno ng pag-asang magkakaanak sila. 5 taon ng sakit at pagdududa kung saan palaging siya ang sinisisi. At ngayon, ito.
Nakita niya si Silang sa labas ng emergency room. Ang mamahalin nitong damit ay gusot, ang mukha ay hindi maipinta. Nang makita siya nito, agad itong lumapit at hinawakan siya sa braso. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit, desperado. Amara, salamat! Hinawi ni Amara ang kamay nito. Ang mga mata niya ay kasing lamig ng bakal. Huwag mo akong hawakan. Please, Amara, nagmamakaawa ako. Para na lang sa bata. Tinitigan niya ang lalaking minsan niyang minahal ng buong buhay niya. Ngayon, wala na siyang makita kundi isang estranghero, isang duwag, isang sinungaling. Gagawin ko ang trabaho ko, Silang, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon dahil doktor ako. Pero huwag na huwag mong iisipin na ginagawa ko ito para sa'yo. Pumasok siya sa loob ng ER. Sa isang kama sa gitna ng lahat, nakahiga si Marikit Soliman. Maputla, walang malay, at duguan. Ang babaeng ipinalit sa kanya. Ang babaeng nagdadala ng anak na ipinagkait sa kanya. Ipinikit ni Amara ang kanyang mga mata sa isang saglit. Inisip niya ang sumpaan niya bilang isang doktor. Ang sumpang iligtas ang buhay, kanino man ito. At nang muli niyang imulat ang mga ito, wala nang Amara Diwata na asawa. Ang naroon na lang ay si Dr. Diwata, ang siruhano. Lumipas ang halos isang oras, nagawa niyang patigilin ang pagdurugo. Nagawa niyang stabilize ang kondisyon ni Marikit hanggang sa dumating ang espesyalista sa OB-GYN para tapusin ang operasyon. Naisalba niya ang dalawang buhay. Ang buhay ng kabit ng kanyang asawa at ang buhay ng anak nito sa labas. Paglabas niya ng ER, pagod, naabutan niya si Silang na naghihintay. Isang ngiti ng ginhawa ang sumilay sa mga labi nito. Salamat, Amara. Alam kong hindi na niya ito pinatapos. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pagtataksil na tiniis niya ay nagtipon sa isang malamig at matatag na desisyon. Ako ang gumawa ng paraan para mabuhay siya, sabi ni Amara. Ang bawat salita ay mabigat at pinal. Pero simula ngayon, tapos na tayo. Ang katahimikan sa loob ng bago niyang apartment ay halos nakabibingi. Isang maliit na espasyo na may iisang kwarto, sala at kusina. Amoy bagong pintura at walang anumang palamuti. Ito ang kanlungan ni Amara. Malayo sa malapalasyong bahay na tinirhan niya kasama si Silang sa loob ng 5 taon. Ang tanging kasama niya ay si Yaya Ginhawa, ang matandang kasambahay na nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Nakaupo ito sa isang sulok, hindi mapigilan ang paghikbi habang pinagmamasdan si Amara na nag-aayos ng iilang damit sa aparador. Nak, sigurado ka na ba talaga rito? Tanong ni Yaya Ginhawa. Ang boses ay nanginginig. Ang liit-liit nito. Hindi ka sanay sa ganito. Baka naman pwede niyo pang pag-usapan ni Silang. Marahang lumingon si Amara. Isang maliit at pilit na ngiti ang ibinigay sa matanda. Ito po ang kailangan ko ngayon, Yaya. Katahimikan. Lumapit siya at hinawakan ang kamay nito. Huwag na po kayong umiyak. Mas kailangan ko po ang tapang niyo ngayon. Subalit ang kanilang pag-uusap ay biglang natigil nang bumukas ng malakas ang pinto. Si Silang de Gallo, nakatayo roon, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ang dibdib ay umaalon sa bawat hininga. Amara, what is the meaning of this? Sigaw niya hindi pinansin ang takot sa mukha ni Yaya Ginhawa. Iginuhit niya ng tingin ang kabuuan ng maliit na apartment. Ano to? Isang dula-dulaan? Nagpapalipas ka lang ba ng sama ng loob? Sige na, tama na ang drama. Umuwi na tayo. Hindi kumibo si Amara. Ipinagpatuloy niya ang pagtutupi ng damit. Ang kanyang kalmadong kilos ay lalong nagpasiklab sa galit ni Silang. Lumapit ito sa kanya. Ang boses ay bumaba. Naging isang mapanganib na bulong. Look, I'm sorry, okay? Nagkamali ako. Pero naisalba mo naman sila. 'Di ba? Quits na tayo. Anong gusto mo? Bagong kotse?
Vacation sa Europe? Just name it, Amara. But stop this nonsense. Doon na huminto si Amara. Dahan-dahan siyang humarap sa lalaki. Walang bakas ng luha o sakit sa kanyang mga mata. Tanging isang malamig na katatagan. Walang anumang halaga ang kayang bumili sa dangal ko, Silang. Tumawa si Silang ng mapakla. Dangal? 5 taon kitang binuhay na parang reyna. 5 taon na ibinigay ko sa iyo ang lahat. At ito ang isusukli mo sa akin dahil lang sa isang pagkakamali. Isang alaala ang biglang pumasok sa isip ni Amara. Isang hapon sa isang malamig na klinika, 2 taon na ang nakalipas. Ang mabait na doktor na nagsasabing, "You're perfectly healthy, Dodra Diwata. There's no medical reason why you can't conceive." At pagkatapos, ang matalas na boses ng kanyang biyenan sa isang family dinner, "Kailan mo ba kami bibigyan ng apo, Amara? O baka naman isang baog na manugang ang nakuha ng anak ko?" Lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan, lahat ng luhang pumatak sa gabi habang yakap-yakap ang sarili. Tiniis niya ang lahat ng iyon dahil sa pag-aakalang siya ang may problema. Dahil sa pag-aakalang kailangan niyang protektahan ang ego ng kanyang asawa. Hindi lang ito isang pagkakamali. Silang, sabi ni Amara, ang boses ay matatag. Ito ay 5 taon ng kasinungalingan. Naglakad siya patungo sa kanyang bag na nakapatong sa maliit na mesa. Mula roon, kinuha niya ang isang brown na sobre. Ang sobreng naglalaman ng katotohanang matagal niyang itinago. Ang katotohanang siya lang ang nakakaalam. Bumalik siya sa harap ni Silang at walang salitang inihagis ang sobre sa ibabaw ng mesa. Isang mahinang kalabog ang nilikha nito, ngunit ang bigat nito ay parang isang pagsabog sa loob ng silid. "Basahin mo," utos niya. Ang boses ay kasing tigas ng bato. At pagkatapos, "Huwag ka nang magpapakita sa akin kailanman." Nangunot ang noo ni Silang. May pagtatakang kinuha niya ang sobre at binuksan ito. Habang binabasa niya ang mga nakasulat sa papel, unti-unting nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang kaninang pagmamataas ay napalitan ng pagkalito, pagkatapos ay pagkabigla, at sa huli, isang malalim na kahihiyan na mabilis na naging isang nagniningas na galit. Ang resulta ng isang semen analysis at sa ilalim nito, naka-bold at naka-underline ang mga salitang azoospermia, 0 sperm count. Itinaas niya ang kanyang tingin kay Amara. Ang mga mata ay nanlilisik. Hindi siya makapaniwala. Ang sikretong iningatan niya sa buong buhay niya. Paano mo nalaman to?" "Hindi na yan mahalaga," sagot ni Amara. "Ang mahalaga, alam ko na. At alam ko na sa loob ng 5 taon, hinayaan mo akong sisihin ang sarili ko. Hinayaan mong yurakan ng pamilya mo ang pagkatao ko. Hinayaan mo akong magdusa sa isang kasalanang hindi ko ginawa." Ang kahihiyan sa mukha ni Silang ay biglang naglaho at napalitan ng purong galit. Ang kanyang ego, ang kanyang pagkalalaki, ay dinurog sa isang iglap. Sa isang kilos na puno ng panggigigil, kinuyumos niya ang papel at pinunit ito ng pira-piraso. "You will regret this, Amara," sabi niya sa pagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Ang bawat salita ay isang sumpa. "Sinisira mo ang buhay ko, kaya sisirain ko rin ang sayo. Sisirain ko ang pangalan mo, sisirain ko ang lahat sayo." Hindi naghintay ng matagal si Amara para maramdaman ang bigat ng banta ni Silang. Ang digmaan ay hindi nagsimula sa isang sigaw, kundi sa isang bulong. Isang makamandag na bulong na mabilis kumalat sa digital na mundo. Isang umaga, habang nagkakape sa pantry ng ospital, napansin niyang tumahimik ang mga kasamahan niyang nurse nang siya'y pumasok. Ang mga masayang kwentuhan ay napalitan ng mga pilit na ngiti at mga matang umiiwas sa kanya. Naramdaman niya ito, ang malamig na simoy ng pag-iisa. Kinuha niya ang kanyang telepono at doon niya nakita ang dahilan, isang blind item sa isang sikat na online gossip blog.
Wala itong pangalan, ngunit ang mga detalye ay kasing linaw ng salamin. Sino itong isang kilalang lady surgeon mula sa isang prestihiyosong ospital sa syudad na umano'y tinanggihang sagipin ang buhay ng isang pasyenteng inooperahan dahil sa personal na away? Nakarating sa aming chikadora na ang ugat pala ng lahat ay isang ahas sa pagitan ng doktora at ng kanyang bilyonaryong asawa. Halos mabitawan ni Amara ang kanyang tasa. Ang bawat salita ay isang dagok. Ang kanyang pangalan, ang kanyang propesyon, na binuo niya sa loob ng maraming taon, ay unti-unting dinuduungisan ng isang kasinungalingang binalot sa tsismis. Kinagabihan, hindi na niya natiis. Nagmaneho siya papunta sa bahay ng kanyang ama, si Dr. Luz Vimindo Diwata, isang retiradong doktor na iginagalang sa kanilang larangan. Sa lumang hardin ng kanilang tahanan, sa ilalim ng puno ng mangga, kung saan siya naglaro noong bata pa, doon niya ibinuhos ang lahat. Makinig na mabuti si Dr. Luz Vimindo. Ang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nagpapakita ng malalim na pag-aalala para sa anak. Nang matapos magsalita si Amara, hinawakan niya ang mga kamay nito. "Anak," sabi niya sa isang malumanay ngunit matatag na boses. "Sa mundo natin, ang reputasyon ay kasing halaga ng buhay na sinasalba natin. At hindi hahayaan ng ama mo na sirain ng isang makasariling tao ang pangalang pinaghirapan mong itayo. Pero pa, napaka-imposible ng laban, makapangyarihan si Silang. Kayang-kaya niyang baliktarin ang lahat. Ang katotohanan, Amara, ang pinakamalakas na sandata," sagot ng ama. "Pero minsan, kailangan ng katotohanan ng isang magaling na mandirigma para ipaglaban ito sa korte." Kumuha ito ng isang papel mula sa bulsa. "May kaibigan akong huwes." Ibinigay niya ang pangalan na to. Sinabi niya, kung may isang taong kayang harapin ang mga degalyo, siya na yon. Nakasulat sa papel ang isang pangalan. Attorney Kiro Luwalhati. Kinabukasan, nag-aalangan man ay pinuntahan ni Amara ang address na ibinigay sa kanya. Isang mataas na gusali sa puso ng Makati. Ang opisina ng Luwalhati Law Firm ay nasa pinakatuktok. Pagbukas ng pinto ng elevator, isang malawak at minimalistang espasyo ang bumungad sa kanya. Ang sahig ay gawa sa itim na marmol. Ang mga pader ay salamin na nagpapakita ng buong syudad. At ang mga muebles ay kulay abo at walang palamuti. Ang lugar ay marangya, ngunit malamig. Parang walang kaluluwa. Isang babaeng sekretarya ang magalang na naghatid sa kanya sa opisina ni Attorney Luwalhati. Pagpasok niya, nakita niya ang isang lalaking nakatalikod, nakatingin sa malawak na tanawin mula sa bintana. "Doktora Diwata?" sabi ng lalaki. Hindi pa rin lumilingon. Ang boses nito ay malalim at walang emosyon. "Attorney Luwalhati." Dahan-dahan itong humarap. Si Kiro Luwalhati ay hindi ang inaasahan ni Amara. Bata pa ito. Marahil ay nasa parehong edad niya lang. Ang tindig ay matikas. Ang suot na suit ay perpekto. Ang pagkakatahi. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila nakakita na ng napakaraming bagay. May talim, may lalim, at may lamig na tila hindi kayang abutin. Umupo ito sa kanyang mesa at ikinumpas ang kamay sa silyang nasa harapan niya. "Maupo ka at sabihin mo sa akin ang lahat mula sa simula. Huwag kang mag-iwan ng kahit isang detalye." Isinalaysay ni Amara ang lahat. Ang insidente sa ospital, ang pagtatapat tungkol sa kondisyon ni Silang, ang banta nito. Habang nagsasalita siya, si Kiro ay nakikinig lamang. Hindi ito tumango, hindi umiling. Paminsan-minsan ay may isinusulat ito sa isang maliit na kwaderno. Ang kanyang kawalan ng reaksyon ay mas nakakakaba pa kaysa sa isang pagsigaw. Nang matapos si Amara, tumahimik si Kiro ng halos 1 minuto.
Tila tinitimbang ang bawat salitang binitawan niya. May physical evidence ka ba ng pagbabanta niya sa apartment mo? Tanong nito. Ang unang tanong na binitiwan. Wala po. Si Yaya lang ang nakarinig. Ang medical records na nagpapatunay sa kondisyon niya nasaan? Nasa akin po ang kopya. Tumango ito ng marahan. Ipinatong nito ang kanyang mga kamay sa mesa at tinitigan siya ng diretso. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Amara ang buong bigat ng tingin nito. This will be a dirty fight, Diwata, sabi ni Kiro. Ang boses ay kalmado ngunit puno ng babala. Your husband will use everything to destroy you. Gagamitin niya ang pera, ang impluensya, at ang mga kasinungalingan para durugin ka. Ang tanong ko, handa ka ba? Sa loob ng opisina ni Kiro Luwalhati, ang tanging gumagalaw ay ang mga anino ng ulap na dumadaan sa labas ng bintana. Gumuguhit sa sahig na gawa sa itim na marmol. Nakaupo siya sa kanyang mesa, ang mga mata ay nakatuon sa folder na nasa kanyang harapan. Case file, Diwata laban sa Degallo. Hindi ito ang unang kaso ng high-profile na annulment na hinawakan niya at tiyak na hindi rin ito ang huli. Sanay na siyang makakita ng mga kwento ng pagtataksil, ng mga nasirang pangako at ng kasakiman. Ngunit may kakaiba sa kasong ito. May kakaiba kay Doktor Amara Diwata. Sa lahat ng kliyenteng dumaan sa kanya, karamihan ay dumadating na wasak, umiiyak, at humihingi ng paghihiganti. Pero si Amara dumating siyang may sugat. Oo, ngunit buo. May dignidad sa gitna ng sakit. May tapang sa kabila ng takot. Isang klase ng lakas na hindi nabibili ng pera o kapangyarihan. Isang bagay na wala sisilang Degallo. Hayop, mahinang bulong ni Kiro sa sarili habang binabasa ang mga detalye. Alam niya kung gaano kalaki ang network ni Silang. Ang lalaki ay may mga koneksyon sa media, sa politika, sa halos lahat ng sulok ng lipunan. Ang laban na ito ay parang pagsubok na umakyat sa isang bundok na gawa sa salamin habang umuulan ng mga bubog. Ngunit sa halip na matakot, isang kakaibang determinasyon ang naramdaman ni Kiro. Pinindot niya ang intercom. Miss Reyes, paki-contact si Dr. Diwata. Sabihin mo I need to see her sa Cafe Kapayapaan. Makalipas ang isang oras, sa isang tahimik na sulok ng Cafe Kapayapaan, magkaharap silang muli ni Amara. Ang lugar ay maliit at mainit-init ang pakiramdam, kabaligtaran ng malamig niyang opisina. Nag-order siya ng itim na kape. Si Amara na may isang mainit na tsa. May mga unang hakbang na tayong kailangang gawin. Simula ni Kiro, inilapag ang ilang dokumento sa mesa. Una, kailangan nating mag-file ng restraining order. Pangalawa, kailangan nating mag-press conference para sagutin ang mga paratang bago pa ito lumaki. Nakinig ng mabuti si Amara, tumatango sa bawat punto. Ngunit sa kanyang pag-abot sa isang dokumento, aksidenteng nasagi ng kanyang siko ang tasa ng tsa at natapon ng mainit na likido sa ibabaw ng mga papel ni Kiro. Oh my God, I'm so sorry, natatarantang sabi ni Amara. Mabilis na kumuha ng tissue para subukang punasan ng gulo. Sa gitna ng pag-aalala ni Amara, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Kiro Luwalhati. Isang tunay na ngiti na tila nagbigay liwanag sa kanyang karaniwang seryosong mukha. It's okay, Dodray Diwata. Papel lang yan. Natigilan si Amara. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niyang ngumiti ang abogado. At sa isang iglap, ang malamig na pader sa pagitan nila ay tila gumuho ng bahagya. Tawagin mo na lang akong Amara, sabi niya. Medyo nahiya pa rin. Kung ganoon, Kiro na lang din, sagot nito. At tungkol dito, sabi niya sabay turo sa mga basang papel, mas mabuti na sigurong mag-usap muna tayo. Ang kanilang pag-uusap ay lumihis mula sa kaso. Nagtanong si Kiro kung bakit niya pinili ang maging isang heart surgeon. Ikinuwento ni Amara ang tungkol sa kanyang lola
na namatay sa sakit sa puso. Pagkatapos, si Amara naman ang nagtanong, bakit ka naman naging abogado? At bakit ganitong mga kaso ang hinahawakan mo? Ang ngiti ni Kiro ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang pamilyar na anino sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa labas ng bintana dahil ang kapatid kong bunso ay namatay sa operating table. Sabi niya sa isang mahinang boses, isang simpleng appendectomy lang dapat. Pero nagkamali ang doktor, nagkamali, at tinago nila ang pagkakamaling iyon. Isang bigat ang bumalot sa kanilang mesa. Ngayon, naintindihan na ni Amara ang lamig sa mga mata ni Kiro. Ito ay hindi kawalan ng pakiramdam. Ito ay isang kalasag na binuo mula sa isang malalim na sakit. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Kiro na nasa ibabaw ng mesa. Isang news alert ang lumabas sa screen. Ipinakita niya ito kay Amara. Ang headline, pinagmulan ng depression ni Dr. Diwata, isiniwalat ng isang source. Ang artikulo ay puno ng mga kasinungalingan tungkol sa kanyang mental health na nagpapahiwatig na hindi na siya karapat-dapat magtiwala sa loob ng operating room. Nagsimula na siya, sabi ni Amara. Ang boses ay nanginginig sa galit. Tumango si Kiro. Ang kanyang mga mata ay muling naging matalas. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial. Pasensya na. Kailangan kong sagutin to. Tumayo siya at lumayo ng kaunti. Narinig ni Amara ang ilang salita. Hanapin mo lahat. Kahit ang pinakamaliit na butas. Background check, lahat. Pagbalik niya sa mesa, ang kanyang muka ay seryoso. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, may bahid ng pangaalo sa tingin nito. Lalaban tayo, Amara. Bago pa man siya makasagot, muling tumunog ang telepono ni Kiro, ang investigator niya. Boss? Sabi ng boses sa kabilang linya, may halong pagmamadali. May nahanap akong kakaiba sa background ni Marikit Soliman. Hindi lang siya simpleng modelo. Mabigat ang hangin sa loob ng conference room ng luwalhati law firm. Nakatitig si Amara sa mga litrato at dokumentong nakalatag sa mahabang mesa, mga ebidensyang hinukay ng team ni Kiro, Marikit Soliman, panimula ni Kiro habang naglalakad-lakad sa harap ng whiteboard. O mas kilala sa pangalang Maria Santos sa Cebu at Kitty Salvador sa Davao. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Ibig mong sabihin, she's a pro, Amara. Dugtong ni Kiro. 3 beses na siyang nasangkot sa mga kaso ng estafa at blackmail sa mga mayayamang negosyante, pero laging naaareglo sa labas ng korte. Binabayaran siya para tumahimik at umalis. Napahawak si Amara sa kanyang noo. At ngayon, si Silang naman ang target niya. Exactly. Pero si Silang ang pinakamalaking isda na nabingwit niya at mukhang desidido siyang huwag pakawalan nito. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang sekretarya ni Kiro. Dala ang isang tablet. Attorney? Doktora? Kailangan niyo po itong makita. Live ngayon sa showbiz ngayon. Inilapag nito ang tablet sa mesa. Sa screen, nakita nila si Marikit. Ibang-iba ang itsura nito kumpara sa babaeng duguan sa ER noong nakaraang linggo. Nakasuot ito ng puting bestida, walang makeup at mukhang napakahina. Hawak-hawak niya ang kanyang tiyan habang panay ang punas ng luha gamit ang panyo. Ang interviewer, na halatang kampis sa kanya, ay nagtanong sa madamdaming boses. Marikit, ano ang masasabi mo sa mga naglalabasang balita na sadyang pinabayaan ka ni Doktor? Diwata sa operating room, tumingin si Marikit sa kamera. Ang mga mata ay puno ng amo. Ayoko po siyang sisihin, hikbi ni Marikit. Ang bawat salita niya ay parang asido sa pandinig ni Amara. Naiintindihan ko po siya. Sino ba naman ako? Isang hamak na nagmamahal lang. Siguro kung ako ang nasa posisyon niya, magdadalawang isip din akong iligtas ang babaeng sumira sa pamilya ko. Napakuyom ang mga kamao ni Amara. Napakagaling. Sa pamamagitan ng hindi pagsisi sa kanya,
Pinalalabas ni Marikit na totoong nagdalawang isip si Amara. Pinalalabas niyang totoo ang tsismis na inuna ni Amara, ang galit kaysa sa tungkulin. Nagpapasalamat pa rin po ako, patuloy ni Marikit. Humahagulgol na. Dahil sa huli, pinili pa rin niyang iligtas kami ng baby ko. Doktora, Diwata, kung nanonood ka man, pinapatawad na kita. Pinapatawad? Bulalas ni Amara, napatayo sa sobrang galit. Siya ang nanira ng buhay ko, tapos siya pa ang magpapatawad? Pinatay ni Kiro ang tablet. Ang mukha nito ay seryoso, ngunit may halong pagkabahala. She's playing the victim card perfectly. Ang publiko, madaling makuha sa awa. Bago pa man humupa ang galit ni Amara, tumunog ang kanyang cellphone. Ang medical director ng Saint Hiraya. Sinagot niya ito. Ang kamay ay nanginginig. Hello, Director? Doktora Diwata. Ang boses sa kabilang linya ay formal at malamig. Napanood mo ba ang interview? The board has decided. Masyadong mainit ang issue. The hospital's reputation is taking a hit. Director, alam niyong ginawa ko ang lahat. Alam ko, Amara. But perception is reality. I'm sorry, pero suspended ka muna indefinitely. Habang gumugulong ang investigasyon ng Ethics Committee, napaupo si Amara sa silya. Ang telepono ay dahan-dahang bumaba mula sa kanyang tenga. Suspended, ang tanging bagay na nagbibigay kahulugan sa buhay niya. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang pagiging doktor ay kinuha na rin sa kanya. Amara, tawag ni Kiro. Tumingin siya sa abogado. Ang mga luha ay tuluyan ng pumatak. Wala na, Kiro. Tinanggal na nila ako. Nanalo na siya. Katahimikan. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, may kumatok muli sa pinto. Ang sekretarya ulit, may dalang isang brown envelope. Sorry po sa abala, pero may nagpadala po nito sa reception. Para daw po kay Dr. Diwata. Walang return address. Kinuha ni Kiro ang envelope at inabot kay Amara. Buksan mo. Sa nanginginig na mga kamay, pinunit ni Amara ang selyo. Inaasahan na niyang isa na naman itong banta o legal notice mula kay Silang. Pero hindi. Isang litrato ang nahulog mula sa envelope. Luma na ito, medyo gusot sa gilid. Kuha ito sa isang bar o nightclub. Sa litrato, makikita si Marikit. Nakadress ng sexy, tumatawa ng malakas, habang nakakandong sa isang lalaki. Ang lalaki ay nakayakap sa bewang ni Marikit at mukhang matalik na matalik sila. Pero hindi sisilang ang lalaki. Pinulot ni Amara ang litrato at tinitigang mabuti ang mukha ng lalaki. Parang namumukhaan niya ito. Isang pamilyar na mukha sa mga business magazine na binabasa ni Silang dati. Kiro, tawag niya. Ang boses ay biglang nabuhayan ng kung anong kuryente. Kilala ko ang lalaking to. Lumapit si Kiro at tinignan ang litrato. Sino? Tumingin si Amara kay Kiro. Ang pag-asa ay muling sumisindi sa kanyang mga mata. Ito si Mr. Velasquez, ang mortal na kaaway ni Silang sa negosyo. Nakita ko ang pagbabago sa mga mata ni Amara. Kanina lang, para siyang isang kandilang paubos na ang mitya, pagod, luhaan at handa ng sumuko. Pero ngayon, habang hawak niya ang litrato, may bumalik na kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap na pamilyar sa akin. Ito ang tingin ng isang siruhano na nakakita ng paraan para maisalba ang pasyente sa huling sandali. Sigurado ka ba, Amara? Tanong ko habang pinag-aaralan ang mukha ng lalaki sa litrato. Mabigat na akusasyon to. Rocco Velasquez is not just a rival. He's a shark in the business world. Sigurado ako, Kiro. Mabilis na sagot ni Amara. Inilatag niya ang litrato sa mesa at itinuro ang isang detalye. Tingnan mo yung relo. Limited edition na Patek Philippe. Si Silang ang nagkwento sa akin yan dati. Galit na galit siya dahil inunahan siya ni Velasquez sa pagbili niyan sa auction. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mukha niya. Tumango ako. Mabilis kong kinuha ang telepono ko at tinawagan si Jigs, ang head investigator ko.
Jigs, kailangan ko ng flight records at hotel bookings ni Rocco Velasquez sa nakalipas na 6 na buwan. Ngayon na. At alamin mo kung nasaan siya nung mga petsang sinabi ni Marikit na nasa probinsya siya. Habang hinihintay namin ang impormasyon, nagsimula kaming bumuo ng timeline sa whiteboard ng opisina. Kailan nagsabi si Silang na buntis si Marikit? Tanong ko. Hawak ang marker. 4 months ago? Sagot ni Amara. Nakatayo sa tabi ko. Ang mga braso ay nakahalukip-kip. Pero bago yon, mga 2 months prior, madalas mawala si Marikit. Ang sabi ni Silang, umuuwi raw sa Davao para asikasuhin ang may sakit na ina. Sinulat ko ang mga petsa sa board. September, Davao. Ilang minuto lang ang lumipas, tumunog ang laptop ko. Email mula kay Jigs. Binuksan ko ito at agad na hinanap ang buwan ng Setyembre. Napangiti ako nang mapakla. Bingo! Lumapit si Amara sa screen. Ano yon? Tingnan mo to. Turo ko sa flight manifest. Noong mga araw na nasa Davao daw si Marikit para sa nanay niya. Nasa Davao din si Rocco Velasquez para sa isang mining summit. At hindi lang yon, naka-check-in sila sa parehong hotel, Pearl Farm Beach Resort. Napasinghap si Amara. So ibig sabihin, hindi lang ito basta fling, Amara. Paliwanag ko, habang unti-unting nabubuo ang puzzle sa utak ko. Rocco Velasquez is Silang's biggest competitor. Kung ang babaeng ito ay karelasyon ni Rocco, at ngayon ay nasa poder ni Silang. Isa siyang espiya, dugtong ni Amara. Ang boses ay puno ng pagkamangha at galit. Ginamit niya si Silang at ang bata. Tumingin ako kay Amara. Ito na ang sandaling hinihintay namin. Ang alas. Kung tama ang hinala natin, sabi ko nang mariin. Malaki ang posibilidad na hindi kay Silang ang batang dinadala niya. Ang batang ipinagpalit niya sa'yo. Ang tagapagmana na ipinagmamalaki niya ay posibleng anak ng kaaway niya. Napaupo si Amara sa silya, tila hinihigo ang bigat ng revelasyon. Kaya pala ganoon na lang ang takot ni Marikit na mawala ang bata. Hindi lang dahil sa pera, kundi dahil ang bata ang tiket niya para paglaruan ang 2 bilyonaryo. At yan ang magiging bala natin, sabi ko. Sa wakas may laban na kami. Kung mapapatunayan nating hindi kay Silang ang bata, guguho ang lahat ng kredibilidad nila. Mawawalan ng saysay ang pagmamahal narrative nila sa media. Sa unang pagkakataon, nakita kong ngumiti si Amara ng may pag-asa. Salamat, Kiro. Kung hindi dahil sa'yo, sumuko na sana ako. Tinitigan ko siya. Gusto kong sabihin na siya ang tunay na matapang, na ako'y instrumento lang. Pero bago pa ako makapagsalita, muling tumunog ang cellphone ko. Si Jigs ulit. Sinagot ko ito. Inaasahan ang dagdag na detalye tungkol kay Velasquez. Jigs, good job sa flight records. Ano pang nakuha mo? Pero sa kabilang linya, hindi ang pamilyar na boses ng tagumpay ang narinig ko. Ang boses ni Jigs ay nanginginig, puno ng kaba. Boss! Masama ito. Huwag muna kayong magdiwang. Nawala ang nangiti sa labi ko. Anong problema? May nag-leak, boss. Ngayon lang lumabas sa social media at ipinadala sa lahat ng news outlets. Nag-leak na ano? Tumingin si Amara sa akin. Nararamdaman ang pagbabago ng mood ko. Medical records, boss. Medical records ni Dr. Diwata nung residency pa siya. So, public record naman ang iba dyan. Hindi yun ang problema, boss. Sagot ni Jigs. At naramdaman ko ang panlalamig ng sikmura ko sa susunod niyang sinabi. Pineke nila. May dokumento dito na nagsasabing nagkaroon siya ng malpractice 5 years ago. Na nakapatay siya ng pasyente dahil sa kapabayaan at tinakpan lang daw ito ng tatay niya. Napahawak ako sa mesa. Tumingin ako kay Amara na nagtatanong ang mga mata. Boss, kalat na. Trending na ang hashtag #KillerDoctor. Ibinaba ko ang telepono. Ang kamay ko ay mahigpit na nakakuyom.
Akala namin hawak na namin ang alas, pero hindi namin inasahan na handang magsunog ng buong gubat ang kalaban para lang manalo. Kiro, tawag ni Amara. Ang boses ay may halong takot. Anong nangyari? Huminga ako ng malalim. Inunahan nila tayo, Amara. At sa pagkakataong ito, puntirya nila hindi lang ikaw, kundi pati ang pangalan ng tatay mo. Ang liwanag mula sa screen ng laptop ang tanging ilaw sa madilim na kwarto ni Amara. Kanina pa siya nakatitig sa dokumentong naka-attach sa viral post, isang death certificate at incident report mula sa ospital kung saan siya nag-residency 5 taon na ang nakararaan. Ang pangalan ng pasyente, Roberto Cruz. Ang sanhi ng pagkamatay, surgical error, severed artery. At sa ilalim nito ang lagda ng attending physician na nagpatunay na walang nangyaring pagkakamali, Dr. Luz Vimindo Diwata. Kasinungalingan, bulong ni Amara, ang boses ay garalgal. Wala akong pasyenteng Roberto Cruz. Walang namatay sa operating table ko noong residency. Pero ang mundo ay hindi nakikinig sa katotohanan. Nakikinig ito sa kung ano ang maingay. Ang comment section ay parang isang hukay ng mga ahas. Kaya pala ang yabang protektado ng tatay. Killer doctor! Dapat tanggalan ng lisensya yan. Kawawa yung pamilya ng namatay. Justice for Roberto Cruz. Napahagulgol si Amara. Hindi dahil sa sarili niya, kundi dahil sa pangalan ng ama niya. Ang pangalang iningatan nito sa loob ng 40 taon, ngayon ay kinakaladkad sa putik ng dahil sa kanya. Biglang tumunog ang telepono. Si Yaya Ginhawa. Amara, nak! Ang boses ng matanda ay puno ng takot. Huwag kang pupunta dito sa bahay ng papa mo. Bakit, Yaya? Anong nangyayari? May mga reporter sa labas ng gate. Binabato nila ng itlog ang gate. Sinasigawan nila ang papa mo ng kung ano-ano. Narinig ni Amara sa background ang ingay. Ang sigawan ng mga tao. Labas! Mamamatay tao. At narinig niya ang boses ng ama niya. Sinusubukang kausapin ang mga ito ng hinahon. Pero nilalamon lang siya ng ingay ng galit na madla. Napahawak si Amara sa dibdib niya. Parang hindi siya makahinga. Siya ang may kasalanan nito. Kung hindi siya lumaban, kung nanahimik na lang siya at pumirma sa annulment, hindi idadamay ni Silang ang ama niya. Sabihin mo kay Papa, patawad, sabi ni Amara bago niya pinatay ang telepono. Hindi na niya kaya. Ang bawat sulok ng Maynila ay parang sumasakal sa kanya. Kailangan niyang tumakas, kailangan niyang maglaho. Nagmaneho siya ng walang direksyon hanggang sa dinala siya ng kanyang mga paa sa lugar na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ang Baryo Amihan. Madilim na nang makarating siya sa dalampasigan. Ang dagat ay maalon, galit, sumasalamin sa bagyong nasa loob ng dibdib niya. Walang tao. Tanging ang tunog ng hangin at ang paghampas ng alon sa batuhan ang maririnig. Umupo siya sa buhanginan, niyakap ang kanyang mga tuhod. Ang lamig ng hangin ay tumatagos sa kanyang buto, pero manhid na siya. Inisip niya ang lahat ng sakripisyo niya, ang mga gabing walang tulog sa med school, ang mga Pasko at bagong taon na nasa ospital siya, ang pagmamahal na ibinigay niya kay Silang. Lahat yon naging abo. At ngayon, pati ang kaisa-isang taong naniwala sa kanya, ang ama niya, ay nasisira na rin. Siguro nga tama sila, bulong niya sa hangin. Siguro nga wala akong kwenta. Tinitigan niya ang madilim na dagat. Napakadaling maglakad palayo at hayaan na lang ang alon na tangay ng lahat ng sakit. Napakadaling sumuko. Huwag mong isipin yan, napalingon si Amra. Sa dilim, isang pamilyar na anino ang naglalakad palapit. Si Kiro. Hindi ito nakasuit ngayon. Naka-t-shirt lang ito at maong. Ang buhok ay gulo dahil sa hangin.
Umupo ito sa tabi niya. Hindi masyadong malapit, pero sapat para maramdaman niya ang presensya nito. Hindi nagtanong si Amara kung paano siya nahanap nito. Alam niyang tumawag si Yaya Ginhawa. Nanatili silang tahimik ng ilang minuto. Walang okay lang yan. Walang kaya mo yan. Dahil alam ni Kiro na hindi okay ang lahat. Nakita mo ba ang balita? Basag ni Amara sa katahimikan. Ang boses niya ay walang buhay. Nakita ko, sagot ni Kiro. Magaling ang gumawa. Pulido. Pati ang pirma ng tatay mo. Halos perfect ang pagkakagaya. Pinalilibutan nila ang bahay ni Papa, Kiro. Binabato nila ng itlog ang gate namin. Ang papa ko, na walang ibang ginawa, kundi maggamot ng libre sa mga mahihirap. Tinatawag nilang kriminal. Napayuko si Amara. At sa pagkakataong ito, hindi na niya napigilan ang paghagulgol. Ang iyak na nanggagaling sa kaibuturan ng kaluluwa. Kasalanan ko to. Sana hindi na lang ako lumaban. Sana hinayaan ko na lang sila. Naramdaman niya ang kamay ni Kiro sa kanyang balikat. Mainit. Mabigat. Amara, makinig ka sa akin. Ginagawa nila ito para sirain ang loob mo dahil takot sila. Alam nilang hawak natin ang katotohanan tungkol sa bata. Umiling si Amara, ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Tumingin siya kay Kiro at sa mga mata niya. Nakita ng abogado ang isang babaeng ubos na. Suko na yata ako, Kiro, sabi niya. At ang bawat salita ay parang pag-amin ng pagkatalo. Masyado siyang makapangyarihan. Hawak niya ang media. Hawak niya ang opinyon ng tao. Paano ko lalabanan ang isang kasinungalingang mukhang totoo? Paano ko ipagtatanggol ang sarili ko kung ang buong mundo ay nakapagdesisyon na? Tinanggal niya ang kamay ni Kiro sa balikat niya at niyakap ang sarili. Pagod na ako. Gusto ko na lang matapos to. Sa gitna ng tunog ng humahampas na alon, ang katahimikan ni Kiro ay mas mabigat kaysa sa anumang sermon. Hindi siya agad sumagot sa sinabi ni Amira na gusto na niyang sumuko. Sa halip, tumayo ito. Pinagpag ang buhangin sa pantalon at tumingin sa malawak na karagatan. Alam mo ba kung bakit pinili kong maging abogado para sa mga biktima ng medical malpractice? Tanong ni Kiro, hindi nakatingin sa kanya. Dahil noong namatay ang kapatid ko, ang sabi ng nanay ko, hayaan na lang natin. Wala tayong laban. Diyos na ang bahala. At dahil doon, ang doktor na pumatay sa kapatid ko ay patuloy pa ring nag-oopera hanggang ngayon. May iba pang namatay, Amara. Dahil sumuko kami. Lumingon ito sa kanya at sa liwanag ng buwan, nakita ni Amara ang apoy sa mga mata nito. Kung susuko ka ngayon, hindi lang sarili mo ang isinusuko mo. Hinahayaan mong manalo ang kasinungalingan. Hinahayaan mong sirain nila ang pangalan ng tatay mo habang buhay. Sige, Amara, sumuko ka, pero huwag mong sasabihin na wala kang choice. Dahil ang pagsuko ay isang desisyon. Ang mga salitang yon ay tumarak sa puso ni Amara. Masakit, pero kailangan. Iniwan siya ni Kiro sa dalampasigan upang mag-isip. Kinabukasan, nagising si Amara sa maliit na bahay bakasyonan ng pamilya ni Kiro sa Baryo Amihan. Mugto ang kanyang mga mata, pero payapa ang paligid. Ang amoy ng sinangag at kape ay umabot sa kanyang silid. Paglabas niya, naabutan niya si Kiro na naghahanda ng almusal. At sa tabi nito, nakaupo si Yaya Ginhawa. Agad na tumayo ang matanda at niyakap ng mahigpit si Amara. Yaya, paano ka nakapunta dito? Sinundo ako ni attorney, sagot ni Yaya. Hinahaplos ang buhok ni Amara. Sabi niya, kailangan mo raw ng lakas. Naupo sila sa hapagkainan. Tahimik lang silang kumain hanggang sa basagin ni Yaya ang katahimikan. Nak, naalala mo ba yung kwento ko sa'yo nung bata ka pa? Tungkol sa puno ng kawayan at puno ng nara? Tanong ni Yaya. Tumango si Amra. Opo.
Noong bumagyo, nabali ang Nara dahil matigas siya. Pero ang kawayan ay yumuko. Pagpapatuloy ni Yaya, yumuko siya ng yumuko hanggang sa humalik na siya sa lupa. Akala ng lahat, suko na siya. Akala ng lahat, talo na siya. Pero nang tumigil ang hangin at ulan, siya ang tanging nakatayo. Hinawakan ni Yaya ang mukha ni Amara. Yumuko ka na, Amara. Nasaktan ka na. Pero hindi ibig sabihin noon ay bali ka na. Oras na para bumangon. Pagkatapos ng almusal, pumasok si Amara sa banyo. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng walang makeup, may eye bags, at mukhang talunan. Ang babaeng tinawag nilang killer doctor. Ang babaeng niloko ng asawa. Pero habang tinititigan niya ang sarili niyang mga mata, may nagbago. Ang takot na nararamdaman niya kagabi ay napalitan ng isang malamig na realisasyon. Wala na siyang trabaho. Sira na ang reputasyon niya. Ang pamilya niya ay inaatake. Wala na silang pwedeng kunin pa sa akin, naisip ni Amara. At kapag wala nang mawawala sa isang tao, doon siya nagiging pinakamapanganib. Naghilamos siya. Inayos ang kanyang buhok. At sa paglabas niya ng kwarto, ang aura niya ay nagbago. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang mangangaso. Naabutan niya si Kiro sa terrace, kausap ang telepono. Nang makita siya nito, ibinaba nito ang tawag. Bukas ang hearing sa Ethics Committee, sabi ni Kiro. Ito ang huling pagkakataon natin. Kung hindi natin mapapatunayan na peke ang medical records, tatanggalan ka ng lisensya. At kung hindi natin mailalabas ang totoo tungkol kay Marikit, ilalabas natin, putol ni Amara. Ang boses niya ay buo at matatag. Pupunta tayo doon, Kiro. Hindi para magmakaawa, kundi para maningil. Napangiti si Kiro. That's the Dr. Diwata I know. Pero kailangan natin ng ebidensya. Yung hindi nila kayang itanggi, sabi ni Amara. Don't worry, sagot ni Kiro. Si Jigs, nakausap niya ang dating personal nurse ng OBGYN ni Marikit na tinanggal sa trabaho dahil madaldal daw. At nakuha niya ang kailangan natin. Paparating na siya. Lumipas ang ilang oras na parang taon. Nakaupo lang si Amara sa terrace, pinapanood ang daan. Handa na ang isip niya. Handa na ang puso niya. Ang kailangan na lang ay ang bala. Maya-maya, isang humaharurot na motor ang dumating. Bumaba ang isang lalaking naka-helmet. Si Jigs. Mabilis itong lumapit kay Kiro at iniabot ang isang puting envelope na may selyo ng isang private genetic laboratory. Kinuha ito ni Kiro. Tumingin siya kay Amara bago dahan-dahang binuksan ang selyo. Hinugot niya ang papel. Binasa niya ang nilalaman. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya. At pagkatapos ay tumingin siya kay Amara ng diretso. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa mga labi ng abogado. Positive? Sabi ni Kiro. Hawak ang papel na parang isang espada. Hindi kay silang ang bata. At may pruweba tayo kung kanino talaga. Lumapit si Amara at kinuha ang papel. Binasa niya ang resulta. Ang DNA markers ay nagtutugma sa DNA sample na nakuha nila mula sa disposable coffee cup ni Rocco Velasquez. Napahigpit ang hawak ni Amara sa papel. Ito na. Ito ang katapusan ng mga kasinungalingan. Tumingin siya sa malayo, kung saan palubog na ang araw. Oras na para tapusin ang laban na to. Kiro, bukas magugunaw ang mundo nila. Malamig ang hangin sa loob ng conference hall ng St. Hiraya Medical Center. Pero hindi ito galing sa aircon. Galing ito sa mga tingin ng mga taong nakapaligid sa mahabang mesa. Ang Ethics Committee, ang Board of Directors, at ang mga abogado. Sa gitna ng katahimikan, pumasok si Dr. Amara Diwata. Hindi siya nakasuot ng scrubs o lab gown. Nakasuot siya ng isang itim na power suit. Ang buhok ay nakapusod ng maayos. At ang kanyang mukha ay walang bahid ng takot. Sa likod niya, nakasunod si attorney. Kiro Lualhati, bitbit ang isang itim na briefcase, kalmado at matikas.
Sa kabilang panig ng mesa, nakaupo na sila. Si Silang Degalo, suot ang kanyang mamahaling Italian suit, ay nakaupo ng prenteng-prente, tila may-ari ng buong lugar. Sa tabi niya ay si Marikit, nakaputing bestida na naman, mukhang anghel na naapi. Hinihimas-himas ang kanyang tiyan habang panay ang sulyap sa mga miyembro ng komite. Nang magtama ang paningin ni na Amara at Silang, ngumisi ang lalaki. Isang ngisi ng panunuya, "Talo ka na," ang sinasabi ng mga mata nito. Pero hindi nagpatinag si Amara. Tinaasan lang niya ito ng kilay at umupo sa pwesto niya nang may dignidad ng isang reyna. Sa likuran, nakita ni Amara ang kanyang ama, si Dr. Luz Vimindo, katabi si Yaya Ginhawa. Matanda na ang ama niya, at ang iskandalong ito ay nagdagdag ng maraming taon sa mukha nito. Pero nginitian siya nito at tumango. "Laban, anak." Nagsimula ang pagdinig. Tumayo ang abogado ni Silang, isang matandang lalaki na kilala sa pagiging agresibo. Agad nitong inilatag ang ebidensya, ang mga pinekeng medical records, mga kagalang-galang na miyembro ng komite, panimula ng abogado. Ang boses ay umaalingaw-ngaw. Ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa isang asawang napabayaan. Ito ay tungkol sa pattern ng kapabayaan. Hawak ko ang mga dokumento na nagpapatunay na si Dr. Diwata, noon pa man, ay may kasaysayan ng malpractice. May namatay na pasyente sa ilalim ng kanyang pangangalaga at ito ay pinagtakpan ng kanyang maimpluwensyang ama. Napasinghap ang ilang miyembro ng board. Tumingin sila kay Amara na may halong pandidiri. Gusto sanang sumigaw ni Amara. Gusto niyang sabihin kasinungalingan ang lahat, pero naramdaman niya ang kamay ni Kiro na pumatong ng bahagya sa braso niya sa ilalim ng mesa. Wait, ang ibig sabihin nito, nagpatuloy ang abogado ni Silang. Tinatawag si Marikit sa witness stand. Lumapit si Marikit, umaaktong hirap na hirap maglakad. Umiiyak na naman ito bago pa man makapagsalita. "Miss Soliman," tanong ng abogado ni Silang, "ano ang naramdaman mo noong nasa operating room ka?" "Natakot po ako," hikbi ni Marikit. "Narinig ko po si Dr. Amara. Sinabi niya na sana mamatay na lang ako at ang anak ko. Takot na takot po ako para sa baby ni Silang. Ito lang po ang alaala ng pagmamahalan namin." Tumingin si Silang kay Marikit. Umaarte ring nasasaktan at hinawakan ang kamay nito. "Shh, tahan na, mahal. Nandito na ako." Ang buong kwarto ay nakuha sa drama nila. Nakita ni Amara ang awa sa mukha ng mga direktor. Panalo na sana sila sa opinyon ng lahat. "Your Honor," sabi ni Kiro, tumatayo ng dahan-dahan. "Mayroon lang po akong ilang katanungan sa witness." Naglakad si Kiro palapit kay Marikit. Wala siyang dalang papel. Wala siyang dalang ebidensya sa kamay. Nakapamulsa lang siya. "Miss Soliman," simula ni Kiro, ang boses ay malumanay. Halos pala kaibigan. "Napakaganda ng kwento mo. Ramdam na ramdam ng lahat ang pagmamahal mo sa anak na dinadala mo." Tumango si Marikit, pinupunasan ang luha. "Opo, attorney. Ang anak ko ang buhay ko. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Siya ang bunga ng pagmamahalan namin ni Silang." "Talaga?" tanong ulit ni Kiro. "Kahit anong mangyari, poprotektahan mo siya?" "Opo, kahit buhay ko pa ang kapalit. At bilang isang ina, sigurado akong gusto mong lumaki ang anak mo na kilala ang tunay niyang ama. Hindi ba? Dahil ang karapatan ng bata ang pinakamahalaga sa lahat." Nangunot ang noo ni Silang. Tumingin siya kay Kiro, tila nakakaramdam ng panganib sa direksyon ng tanong. "Siyempre naman po," sagot ni Marikit. Medyo nag-aalangan na. Si Silang ang ama. Wala nang iba. Ngumiti si Kiro, pero hindi ito ang ngiting ibinigay niya kay Amara sa coffee shop. Ito ay ngiti ng isang lobo na na-corner na ang kanyang biktima. "Mabuti naman kung ganoon, Miss Soliman, dahil kung talagang mahal mo ang anak mo at kung talagang wala kang tinatago,
Naglakad si Kiro pabalik sa mesa nila Amara. Binuksan niya ang kanyang briefcase at inilabas ang isang puting sobre na may selyo ng DNA laboratory. Itinaas niya ito sa ere para makita ng lahat. Nanlaki ang mga mata ni Marikit. Nawala ang kulay sa mukha ni Silang. Kung gayon, patuloy ni Kiro, ang boses ay naging matalim at puno ng awtoridad. Wala sigurong magiging problema kung isusumite natin ito bilang ebidensya. Tumingin si Kiro kay Marikit, diretso sa mata. Dahil ang hawak ko ay ang katotohanang kanina mo pa pilit na itinatago. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng conference hall. Ang lahat ng mata ay nakapako sa puting sobrang hawak ni Attorney Kiro Luwalhati. Objection! Sigaw ng abogado ni Silang, halatang natataranta. Walang kinalaman ang paternity ng bata sa kaso ng medical malpractice. May kinalaman ito, Your Honor. Sagot ni Kiro ng mabilis at matalim. Hindi ibinababa ang sobre. Dahil ito ang motibo ng lahat. Ang buong kasong ito ay itinayo sa pundasyon ng isang kasinungalingan upang pagtakpan ng isang mas malaking panloloko. Tumingin ang chairman ng board kay Kiro, pagkatapos ay kay Silang na namumutla na. Aloud, buksan mo ang ebidensya, attorney. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, dahan-dahang pinunit ni Kiro ang selyo ng sobre. Ang tunog ng napupunit na papel ay parang kulog sa tahimik na silid. Inilabas niya ang dokumento. Tumingin muna si Kiro kay Marikit, na ngayon ay nanginginig na sa kanyang upuan. Ang mga luha ay totoo, na dahil sa takot. Pagkatapos, bumaling siya kay Silang. Mr. Degalo, sabi ni Kiro, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang hatol. Ipinagmamalaki mo sa buong mundo na ang batang dinadala ni Miss Soliman ay ang iyong tagapagmana, ang iyong dugo at laman. Naglakad si Kiro palapit sa mesa ng board at inilatag ang papel. Ayon sa DNA analysis na isinagawa ng independent laboratory, ang probability na ikaw ang ama ng batang dinadala ni Miss Soliman ay 0%. Napasinghap ang buong kwarto. Ang mga bulungan ay sumabog. Ano? Sigaw ni Silang. Tumayo siya ng padabog. Halos tumaob ang kanyang upuan. Hinablot niya ang papel mula sa mesa at binasa ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang ugat sa kanyang leeg ay lumubo sa galit. Imposible to. Pineke niyo to. Hindi kami ang namimeke ng dokumento dito, Mr. Degalo, sagot ni Kiro ng malamig. Pero hindi lang yan. Kung hindi ikaw ang ama, sino? Bumalik si Kiro sa kanyang briefcase at naglabas ng isa pang set ng mga litrato at dokumento. Ito ang flight records at hotel bookings. Noong mga panahong sinabi ni Miss Soliman na nasa probinsya siya, kasama niya ang isang lalaki sa Pearl Farm Beach Resort. At nakuha namin ang DNA sample ng lalaking iyon. Inihagis ni Kiro ang huling litrato sa harap ni Silang. Ang tunay na ama ng batang yan ay walang iba kundi ang mortal mong kaaway sa negosyo, si Rocco Velasquez. Doon na nagdilim ang paningin ni Silang. Ang kahihiyan ay higit pa sa kaya niyang tiisin. Hindi lang siya niloko. Ginawa siyang tanga ng karibal niya. Ginamit siya para buhayin ang anak ng kaaway niya. Dahan-dahan siyang lumingon kay Marikit. Ang mukha ni Silang ay hindi na mukha ng tao. Ito ay mukha ng isang demonyo. Rocco? Ang boses niya ay parang dagundong. Sa lahat ng tao, si Rocco? Silang, maniwala ka. Mahal kita. Humahagulgol na si Marikit. Umaatras sa kanyang upuan. Paliwanagan kita. Natakot lang ako. Manloloko. Sigaw ni Silang. Akmang susugurin niya si Marikit. Ang kamao ay nakakuyom. Handang manakit. Nagkagulo sa loob ng hall. Security! Security! Uwas sigaw ng chairman. Mabilis na pumasok ang mga gwardya at pinigilan si Silang. Nagpupumiglas ito, sumisigaw ng mga mura. Habang si Marikit ay napaupo sa sahig, humahagulgol
at niyayakap ang kanyang tiyan, ang kanyang maskara ng pagiging inosente ay tuluyan ng nabasag. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Dr. Amara Diwata. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagwala. Nanatili siyang kalmado sa gitna ng bagyo. At dahil sa kanyang katahimikan, unti-unting tumigil ang lahat para tumingin sa kanya. Tumingin siya kay Silang na hawak-hawak ng mga gwardya, ang lalaking dati niyang minahal, na ngayon ay isang kaawa-awang anino ng kasakiman. 5 taon silang, sabi ni Amara. Ang boses niya ay hindi malakas, pero umaabot sa bawat sulok ng silid. 5 taon mong ipinaramdam sa akin na ako ang may kulang, na ako ang sira. Pero sa huli, ang pagkatao mo pala ang sira na hindi kayang ayusin ng kahit sinong doktor. Bumaling siya sa board of directors. Ang mga kamay ko ay ginawa para magligtas ng buhay, hindi para pumatay. Ang narinig niyo ngayon ay ang katotohanan. Ibinabalik ko sa inyo ang lisensya ko, hindi dahil kailangan ko itong patunayan, kundi dahil ang pangalan ko ay hindi nararapat sa ospital na naniwala sa kasinungalingan bago sa katotohanan. Tinanggal niya ang kanyang ID at ipinatong sa mesa. Ang chairman ng board, na halatang hiyang-hiya sa naging takbo ng pangyayari, ay tumikhim. Dr. Diwata, please, hindi mo kailangang gawin yan. Tinatanggap namin ang ebidensya. Ang kaso laban sa iyo ay dismissed at magsasampa kami ng kaso laban kay Mr. De Gallo at Miss Soliman para sa fraud at falsification of documents. Napatingin si Silang kay Amara. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagkatalo. Amara. Pero tumalikod na si Amara. Naglakad siya palabas ng hall, kasunod ang kanyang ama at si Yaya Ginhawa. Sa may pintuan, huminto siya at tumingin kay Kiro. Nagkatitigan sila. Wala nang kailangang sabihin. Ang paghinga ni Amara ay maluwag na. Ang bigat sa kanyang dibdib ay nawala. Sa wakas, tapos na ang digmaan. Ngumiti si Kiro, isang nangiting puno ng paghanga at respeto. At sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, ngumiti rin si Amara pabalik. Isang ngingiti ng tagumpay, isang ngiti ng kalayaan. Mabilis na kumalat ang balita, mas mabilis pa sa apoy na tumupok sa tuyong damo. Sa loob lamang ng 1 linggo, ang pangalang De Gallo, na dati kasing kahulugan ng kapangyarihan at yaman, ngayon ay naging simbolo ng kahihiyan. Nakaupo si Amara sa sala ng bahay ng kanyang ama. Pinapanood ang balita sa telebisyon. Ipinapakita ang footage ni Silang na pilit na tinatakpan ang muka habang isinasakay sa police mobile. Kinasuhan siya ng multiple counts ng falsification of public documents at fraud. Ang kanyang kumpanya ay bumagsak ang stocks at ang mga investors ay nagsasagawa ng mass pull-out. Si Rocco Velasquez naman ay naghain ng sarili niyang demanda laban kay Marikit, na ngayon ay nagtatago na at pinaghahanap ng batas. Pinatay ni Amara ang TV. Wala siyang naramdamang tuwa. Wala ring awa. Tanging isang malalim na pakiramdam ng katarungan. Tapos na. Ang bagyo ay humupa na at ang mga nagkalat na basura ay dahan-dahan nang nililinis. Tumayo siya at kinuha ang huling kahon ng kanyang mga gamit. Ito na ang huling araw niya sa Maynila. Tinanggap ng ospital ang kanyang resignation nang may panghihinayang, ngunit buo ang loob ni Amara. Hindi na siya ang doktor na nagtatrabaho para sa palakpak o para sa titulo. Kailangan niyang hanapin muli ang puso ng kanyang panggagamot at ang puso ng kanyang sarili. Handa ka na ba, anak? Tanong ng kanyang amang si Dr. Luz Vimindo na nakatayo sa pintuan habang karga ang isang kahon ng libro. Ngumiti si Amara. Opo, pa. Mas handa na ako ngayon kaysa noon. Nagpa siyang manatili si Amara sa Baryo Amihan. Doon, sa lugar kung saan ang hangin ay malinis at ang dagat ay tapat, doon niya gustong magsimula muli. Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ng pamilyar na amoy ng dagat at ng mainit na yakap ni Yaya Ginhawa na nauna na roon para ayusin ang bahay. Ang bahay bakasyunan ay simple lang, malayo sa karangyaan ng dati niyang buhay,
pero puno ito ng init at pagmamahal. Kinahaponan, habang naglalakad si Amara sa dalampasigan, pinapanood ang paglubog ng araw na nagpipinta ng kulay kahel at lila sa langit. Naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang tibok ng puso niya ang nagsabi sa kanya, "Maganda ang sunset ngayon, no? No?" Ang baritonong boses ni Kiro luwalhati. Lumingon si Amara. Nakasuot ito ng puting linen shirt at shorts, nakatapak sa buhangin. Ibang-iba sa attorney luwalhati na nakasuot ng suit at armor sa loob ng korte. Ang Kiro na nasa harap niya ngayon ay mas maaliwalas, mas bukas. "Sobra," sagot ni Amara. "Salamat sa pagpunta, Kiro. Alam kong busy ka sa firm." Lumapit si Kiro at tumabi sa kanya. Sabay silang tumingin sa dagat. "Natapos ko na ang turnover ng mga kaso ko. Nag-leave muna ako." Gulat na napatingin si Amara sa kanya. "Nag-leave? Ang isang Kiro luwalhati, magpapahinga?" Tumawa ng mahina si Kiro. Ang tawa niya ay musika sa pandinig ni Amara. "Narealize ko, Amara, na sa tagal kong pakikipaglaban para sa hustisya ng iba, nakalimutan ko ng mabuhay para sa sarili ko. At narealize ko rin." Tumingin siya kay Amara. Ang mga mata ay puno ng emosyong matagal nang kinikimkim. "Na ayaw kong magising isang araw na panalo nga ako sa lahat ng kaso. Pero talo naman ako dahil wala sa tabi ko ang taong gusto kong makasama." Naramdaman ni Amara ang pag-init ng kanyang pisngi. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. "Kiro!" Hinawakan ni Kiro ang kamay niya. Ang palad nito ay mainit at magaspang, palad ng isang taong handang protektahan siya. "Noong una kitang makita sa opisina ko, akala ko isa ka lang sa mga kliyenteng dadaan at aalis." Pag-amin ni Kiro. "Pero noong nakita kitang lumaban, noong nakita kitang bumangon kahit na dinudurog ka na ng mundo, doon ko nalaman na ikaw ang pinakamatapang na taong nakilala ko. At hindi ko yata kayang hayaan kang maglakad mag-isa dito sa dalampasigan." Napaluha si Amara, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa sobrang kaligayahan. Sa loob ng mahabang panahon, sanay siyang maging tagapag-alaga, ang tagabigay, ang nagsasakripisyo. Ngayon lang niya naramdaman na may handang sumalo sa kanya. "Akala ko, sira na ako," bulong ni Amara. "Akala ko, wala nang magmamahal sa isang babaeng puno ng sugat at iskandalo." Dahan-dahang inangat ni Kiro ang mukha ni Amara gamit ang kanyang kamay. "Ang mga sugat mo ang nagpapatunay na nagmahal ka at lumaban ka. Para sa akin, yan ang pinakamaganda sa'yo." At sa ilalim ng papalubog na araw, sa salyo ng tunog ng alon, dahan-dahang naglapat ang kanilang mga labi. Ito ay isang halik na hindi mapusok, kundi puno ng pangako. Pangako ng paghihilom, pangako ng pagsisimula, pangako ng isang pag-ibig na hindi kailanman magiging makasarili. Nang maghiwalay sila, nakasandal ang noo ni Amara sa noo ni Kiro. Payapa na ang lahat. "So," tanong ni Kiro, habang magkahawak kamay silang naglalakad, pabalik sa bahay, "ano na ang plano ni Dr. Diwata ngayon? Magiging full-time beach bum ka na ba?" Tumawa si Amara. "Pwede, pero parang hindi bagay sa akin." Pagdating nila sa tarangkahan ng bahay, sinalubong sila ni Yaya Ginhawa na may hawak na isang malaking sobre. Kulay asul ito at may selyo ng munisipyo. "May nagpadala." "Nak," sabi ni Yaya, "galing daw kay Mayor." Kinuha ni Amara ang sobre. Nagkatinginan sila ni Kiro. Binuksan niya ito at binasa ang nilalaman. Habang binabasa niya ang sulat, unti-unting lumaki ang nangiti sa kanyang mga labi. "Ano yon?" tanong ni Kiro. Iniabot ni Amara ang sulat sa kanya. "Isang proposal," sabi ni Amara. Ang mga mata ay nagniningning. Gusto nilang magtayo ng isang community clinic dito sa Baryo Amihan para sa mga mangingisda at pamilya nila na hindi kayang pumunta sa bayan. At gusto nila
Gusto nilang ako ang mamahala. Tumingin siya sa paligid ng baryo, sa mga simpleng bahay, sa mga batang naglalaro, sa mga matatandang nakaupo sa labas. Ito ang kailangan niya. Hindi ang malaking ospital na puno ng politika, kundi isang lugar kung saan ang kanyang mga kamay ay makakapagpagaling ng mga taong tunay na nangangailangan. Tinatanggap mo ba? Tanong ni Kiro. Tumingin si Amara sa dagat pagkatapos ay kay Kiro. Oo, sagot niya ng buong puso. Dito ako magsisimula. Dito tayo magsisimula. 2 taon na ang lumipas. Ang sikat ng araw ay tumatago sa bintana ng Diwata Community Clinic. Isang maaliwalas na estruktura na gawa sa kawayan at bato, nakatayo malapit sa sentro ng Baryo Amihan. Hindi ito kasing laki ng St. Hiraya. Walang aircon na humuhuni. Tanging ang preskong hangin mula sa dagat at ang ingay ng mga electric fan. Pero para kay Amara, ito ang pinakamagandang ospital sa mundo. Oh, tapos na tayo, Benji. Malambing na sabi ni Amara habang tinatanggal ang stethoscope sa dibdib ng isang 5 taong gulang na batang lalaki. Uminom ka ng maraming tubig at wag muna maglaro sa ilalim ng init ng araw, ha? Opo, Doktora Amara. Salamat po. Masiglang sagot ng bata bago tumakbo palabas kung saan naghihintay ang kanyang ina na isang asawa ng mangingisda. Maraming salamat po, Doktora. Hulog po kayo ng langit sa amin, sabi ng ina, sabay abot ng isang basket ng sariwang mangga. Wala kaming pambayad, pero sana tanggapin niyo po ito. Tinanggap ito ni Amara ng may maluwag na ngiti. Sobra-sobra pa ito, Nay. Salamat. Nang makaalis ang mag-ina, napabuntong hininga si Amara at sumandal sa kanyang upuan. Pagod ang katawan, pero puno ang puso. Dito, hindi siya nakikipagpaligsahan para sa posisyon. Dito, siya ay isang kaibigan, isang kapitbahay, isang manggagamot. Biglang bumukas ang pinto ng klinik at pumasok ang isang pamilyar na amoy ng pabango na humalo sa amoy ng dagat. Excuse me, Doktora. Tumatanggap pa po ba kayo ng pasyente na may malalang kaso ng pagkamis sa asawa? Napalingon si Amara at nakita si Kiro na nakasandal sa pintuan. Wala na ang mamahaling suit at kurbata. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt na nakatupi ang manggas at board shorts. Ang balat nito ay medyo sunog sa araw. Tanda ng madalas na pagsusurf at pagtulong sa paggawa ng bangka ng mga mangingisda. Isa na siyang provincial lawyer na tumutulong sa mga kaso ng lupa ng mga magsasaka. Tumawa si Amara at tumayo para yakapin ang asawa. Depende. May appointment ba kayo, attorney? Wala. Pero may dala akong suhol. Sagot ni Kiro sabay turo sa labas. Sa may waiting area, nakaupo si Yaya Ginhawa at ang ama ni Amara na si Dr. Luz Vimindo. At sa kandungan nila, 2 malulusog na bata ang naglalaro at tumatawa. Sina Sinag at Ulap. Ang kambal ni na Amara at Kiro. 1 taon na ang nakararaan ng isilang sila. Si Sinag, na laging nakangiti tulad ng araw, at si Ulap, na tahimik at mapagmasid tulad ng ama niya. Sila ang buhay na patunay na pagkatapos ng pinakamadilim na bagyo, laging may bahaghari. Lumapit si Amara sa mga anak. Agad na inabot ni Sinag ang kanyang mga kamay. Mama! Mama! Binuhat ni Amara si Sinag habang karga naman ni Kiro si Ulap. Naglakad ang buong pamilya patungo sa dalampasigan kung saan papalubog na ang araw. Habang naglalakad sila sa buhanginan, pinagmasdan ni Amara ang kanyang pamilya. Ang ama niya ay mukhang bumata ng 10 taon, masiglang nakikipagkwentuhan kay Yaya Ginhawa. Si Kiro na dati puno ng galit sa mundo dahil sa pagkamatay ng kapatid, ngayon ay punong-puno ng pagmamahal habang hinahalikan ang pisngi ni Ulap. Naalala ni Amara ang gabing iyon sa parehong dalampasigan, 2 taon na ang nakakaraan. Ang gabing gusto na niyang sumuko, ang gabing akala niya ay wala na siyang halaga. Kung sumuko siya noon, hindi niya mararanasan ang ligayang ito. Kung nanatili siya sa maling relasyon dahil sa takot,
Hindi niya makikilala ang lalaking handang ipaglaban siya hanggang dulo. Tumingin sa kanya si Kiro. Ang lalim ng iniisip mo, mahal. Ngumiti si Amara at sumandal sa balikat ng asawa. Wala naman. Iniisip ko lang, ang layo na nang narating natin. Hinawakan ni Kiro ang kamay niya. Isinalerbisyo ang mga daliri nito sa kanya. At malayo pa ang mararating natin. Basta magkasama. Ang araw ay tuluyan ng lumubog. Nag-iiwan ng kulay kahel na guhit sa langit. Ang tunog ng alon, ang halakhak ng kambal, at ang init ng kamay ni Kiro. Ito ang musika ng kanyang tagumpay. Si Dr. Amara Diwata Luwalhati ay hindi lang nakaligtas. Siya ay namukadkad. Natagpuan niya ang tunay na lunas sa sakit ng puso. Hindi gamot, hindi operasyon, kundi ang pagpapatawad sa sarili, ang pagtindig sa katotohanan, at ang pagtanggap sa pag-ibig na nararapat para sa kanya. Uwi na tayo? Tanong ni Kiro. Tumango si Amara. Oo, uwi na tayo. Dahil sa wakas, nahanap na niya ang kanyang tunay na tahanan. Mga minamahal, ang kwento ni Amara ay paalala sa atin na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pananatili sa isang sitwasyong sumisira sa atin. Minsan, ang pinakamatapang na anyo ng pagmamahal ay ang pagpili sa sarili at pag-alis sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa atin. Tandaan, hindi nasusukat ang halaga ng isang babae sa pagkakaroon ng anak o asawa, kundi sa kanyang busilak na puso at katatagan sa gitna ng unos. Ang tunay na happy ending ay hindi ang pagkakaroon ng perpektong buhay, kundi ang pagkakaroon ng payapang kalooban. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa paglalakbay ni na Amara at Kiro. Napaluha ba kayo? Nagalit? O kinilig? Gusto naming marinig ang inyong damdamin. I-comment sa ibaba kung anong parte ng kwento ang pinakatumatak sa inyo. May kakilala rin ba kayong katulad ni Amara na lumaban at nagtagumpay? I-share nyo na ang kwento nila. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.